10 dahilan kung bakit hanggang ngayon, mahirap ka pa rin. Gusto mong malaman? Tara, panoorin at tapusin mo ang bidyong ito. Ako nga pala si Joel De La Vega, isang negosyante na ngayon ng content creator. Ito ang istorya. Noong ako isang empleyado, ang routine ko, gigising ng maaga para pumasok sa trabaho. Uuwi sa hapon, kakain, matutulog ng maaga para makapasok ng maaga. Paulit-ulit. Walang masama sa pagiging empleyado. Diyan ako galing. At proud ako na naging empleyado ako. Sa trabaho, ako umaasa ng aking magiging sweldo. Dito ako kumukuha ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Hanggang sa isang araw, ang aking tatay na nasa probinsya na nanghihingi sa akin ng pera, pambili ng gamot niya. Nung time na yon, kailangan ko pahintayin yung darating kong sahod sa pinapasukan kong trabaho. Nang nangyari, wala ako na ibigay sa kanya. Na-realize ko, kapag magpapatuloy akong ganito, kawawa ang magiging pamilya ko. Kung sa magulang ko pa nga lang, hindi na ako makatulong, paano pa dun sa binuo kong pamilya at bubuuhin kong pamilya. Kaya nagdesisyon ako na makaisip ng sarili kong negosyo. Ang problema, hindi ko masimulan. Kakaisip ko ng mga bagay na wala ako. Hanggang sa dumating na lang yung araw na basta na lang ako nagtinda. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na. Inulit ko ng inulit hanggang sa dumami ng dumami. At ito yung bagay na natutunan ko doon sa experience ko na yon. Gusto kong i-share sa'yo para at least alam mo. Ito yung 10 dahilan kung bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin. Una, natatakot. Tulad ko, natatakot akong mawalan ng sahod noong time na yon. Kasi siyempre, doon yung source of income ko. Paano pag nawalan ako ng sahod? Takot ako mawalan ng sahod. Paano na yung pang-araw-araw namin? Paano kayo mabubuhay? At ito yung dahilan kung bakit hindi ka pa rin nakakapag-umpisa sa iyong binabalak. Negosyo man yan o kung ano man. Kasi natatakot ka. Ganon din yung naramdaman ko noon bago ako nagsimulang magnegosyo. Pero nilabanan ko yung takot ko na yun. Nagporsige ako. Hindi ako nagpapigil doon sa takot na nararamdaman ko. At yun, nalagpasan ko. Tsaka hindi dapat tayo matakot. Kung meron man tayong bagay na gustong gawin, basta sa mabuti, wag lang yung masama. Yung para sa ikakabuti natin at sa pamilya natin. Imbis na matakot ka, gawin mo itong lakas ng loob para magawa mo yung bagay na gusto mo o yung pangarap na gusto mong maabot. Okay, next. Pangalawa, nahihiyang magbenta ng kung ano-ano. Natural sa ugali natin ang pagiging isang mahiyain. Naalala ko nga noon nung maliit pa ako. Si mama ko, si papa ko, nagagawa sila ng karyoka. Yung ginadgad na kamuting kahoy. As binibilog-bilog, din pinipirito, tinutusok ng steak, nilalagyan ng asukal. Hindi ako nagbebenta kasi nga nahiya ako. Na nabebenta yung 2 kong kapatid. Naglalako nung pinabibenta nila mama at papa. Ako, tagakain na ako pag mayroong inuwi sila. Pero ngayon, ako naman yung lumagay doon sa sitwasyon na yon. Sila naman yung nangangailangan ng tulong ko. Kaya nalis ko yung pagiging mahiyain. Nung inumpisahan ko, halo yung naramdaman ko. Hiya at tuwa. Una, nahihiya ako kasi baka walang pumansin doon sa panindang tinitinda ko. Pangalawa, natutuwa ako kasi mayroong mga taong nakaka-appreciate nito. Hindi ka dapat mahiya. Hindi lahat ng tao hindi bibili dyan sa produktong binibenta mo. Ganoon ang pakiramdam sa una. Pero pag tumatagal na, masasanay ka na. Magiging walang hiya ka. Hindi, joke lang. Yun. Pangatlo, pinanghihinaan ka ng loob. Kasi nga, nag-o-overthink ka kaagad. Iniisip mo na agad ang sasabihin ng iba dun sa bagay na gagawin mo. Eh, hindi mo na ito magawa. Sabi nga sa kasabihan, huwag mo munang bilangin ang sisi hanggat hindi pa pisa ang itlog. Tama, dahil pwede pa itong magbago. Maaaring ang resulta nito ngayon ay hindi maayos, pero sa susunod, bukan mo uli ito. Malay mo, ito na yung matagal mo na palang hinihintay. Diba? Pangapat, nalilito. Nalilito ka kasi di mo alam kung paano sisimulan. Kung alin ang dapat na una, simplihan mo lang para di gaanong komplikado. Mas nalilito ka kasi kapag sabay-sabay. One step at a time lang para klaro. Halimbawa, gusto mong magnegosyo pero may trabaho ka. Paano yun? Di ba nakakalito? What if galingan mo sa trabaho mo? Para pag naging negosyo mo yan, madali na lang sa'yo. Kasi kabisado mo na. Di ba?
O panglima, wala kang plano. Umpisa pa lang, dapat alam mo na kung saan ka patungo. Para alam mo ang magiging direction mo papunta doon. Di ba kung tayo nga may lakad, alam natin kung saan tayo papunta. Parang ganyan din kapag may plano ka. Negosyo man yan, o pangarap mo man yan, o kung ano man yan. Importante, may plano. Magtakda ka ng goal para maging basihan mo kung sakaling tinatamad ka na. Goal para ma-motivate ka sa iyong ginagawa. Pang-anim, marami kang iniisip na kulang. Dapat ang isipin mo, lahat ng wala ka ay meron ka na. Gamitin mo yung abot mo teknik. Ano ang meron ka, yun na yun. Simulan mo na. Huwag ka na maghanap pa ng wala ka. Mahihirapan kang magsimula. Meron na akong kakilala. Gusto na magupit. Ginawa niya, nangiram siya ng gunting at suklay. Ayun, nakapagsimula siya ng sarili niyang negosyo, panggugupit. Hanggang sa ngayon, ang ganda ng kanyang negosyo. Samot-saring design yung ginagawa niya na malupit. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Pang-pito, urong sulong. Ginawa mo na, tapos umayaw ka pa. Kasi di gumana o di bumenta. Umahirap, kaya tumigil ka na. Yan ang urong sulong. Di mo subukang ulit sa ibang paraan, sa ibang lugar. Paano ka magtatagumpay kung titigil ka na? Never give up. Dahil walang taong nagtatagumpay na sumusuko. Umaasa sa iba. Madalas, nagdidepende na lang tayo sa magiging resulta. Dinidepende na lang natin sa iba. Ibig ko sabihin, kung gusto mo ng magandang resulta, ipagtrabahuan mo ng maayos. Halimbawa, gusto mong maging matagumpay sa buhay. Para mangyari yan, kailangan mong pagsumikapan, pagpuyatan, at trabahuin ng paulit-ulit. Ang tagumpay kasi, nakakamtan lang yan ng taong desidido o deserving. At hindi basta-basta sumusuko sa hirap man yan o ginhawa. Dahil ang tagumpay, hindi yan nakadepende sa iba. Kadepende yan sa'yo. Okay? Number 9, hindi mo pa alam kung paano simulan, nasa iyo na ang diferensya. Diyan sa pagiging tamad mo. Tiyak walang asenso. Pero kung pagtatrabahuan mong unti-untiin, at least, meron kang ginagawang hakbang para sa pagsisimula mo. Sa pangarap mo, sa gusto mong marating, sa buhay mo. Sa umpisa, simplihan mo lang muna. Pag-aralan mo at unti-unti improve mo hanggang maging perpekto. Biglain, hinay-hinay lang. Sabi ko nga, gapang lang. Number 10, maling paniniwala dahil nakikinig ka sa sabi-sabi ng iba. Panahon ngayon, madali na lang tayo makakapag-research lahat ng mga impormasyon na kailangan natin. Kaya kung yung sinabi sa'yo ng iba, pwede mong i-research para mapatunayan mo kung totoo. Halimbawa, ganito. Gusto mong magnegosyo, hindi sinabi mo to dun sa kaibigan mo, wala ring negosyo. Mali. Kasi ang magiging komento nun sa'yo, hindi tama. Kasi nga, wala rin siyang negosyo. Wala siyang experience doon. Kaya ang dapat, dun mo sabihin sa taong mas may alam tungkol dyan, para dun pa lang sa experience niya, matututo ka na. May mapupulot ka ng aral na magagamit mo para sa sarili mo. Yon, dahil naniniwala ako, bawat hirap na nararanasan natin sa buhay, ay matututo tayo. Ang kalaban natin dito, ang sarili nating maling paniniwala. Desisyon lang. Pag nagkamali tayo, ituring nating at kung isa kang nakaranas ng ganitong sitwasyon at gusto mo ring magbahagi sa iba, tara, join ka sa ating FB page, Team Empleyado Going to Milyonaryo. Ayunin ng grupo na ito na makapagbahagi ng kaalaman at inspirasyon. Masayang isipin na sa bawat istoryang na ibabahagi mo, meron palang taong nakaka-appreciate nito. Kuha ng aral mula rito. Alam kong nagustuhan mo ang video ito. Kaya naman, please like and share. Follow mo na rin ako para ma-update ka sa mga susunod pang video na gagawin ko. Tandaan, kapag may pangarap ka, gapang lang, papuntang tagumpay.